Narito ang pagsasalin ng teksto sa Filipino na may ilang mga pag-aangko para sa mas natural na daloy sa wika. Ibigay ang lahat sa iyo, Panginoon. Alagaan mo ako ngayon, isang mabisang panalangin sa umaga, pagpapakumbaba at lubos na pag-aalay sa Diyos. Panginoong Diyos na makapangyarihan, sa sandaling ito ako'y lumalapit sa iyo nang may pusong nagsisisi at mapagpakumbaba. Kinikilala na kung wala ka, ako'y walang anuman at walang magagawa. Ikaw ang lumikha ng sansinukob, ang mayakda ng buhay, siyang nagpapanatili ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Ikaw ang naghahari sa lahat at sa bawat isa, at ang iyong kalooban ay ganap sa lahat ng landas. Kapag iniisip natin ang kadakilaan ng Diyos, inaakay tayo nitong magnilay sa lawak ng kanyang pag-ibig at pangangalaga. Hindi lamang siya isang kataas-taasang nilalang na malayo, kundi isa na malapit sa atin sa bawat detalye ng ating buhay. Nilikha ng Diyos ang langit at lupa, ang mga dagat at bundok, ang mga bituin at planeta, ngunit nilikha rin niya ang bawat tao na may natatanging layunin. Alam niya ang bawat detalye ng ating buhay, mula sa bilang ng buhok sa ating ulo, hanggang sa ating pinakalihim na iniisip. Ipinapakita nito sa atin na siya ay hindi lamang makapangyarihan, kundi personal at kasangkot sa atin. Siya ay isang mapagmahal na ama na nagnanais na makasama sa bawat sandali ng ating paglalakbay. Kahit na hindi natin napapansin ang kanyang presensya, ngayon ako'y lumalapit upang sumuko sa iyong paanan. Kinikilala na kailangan kita higit sa lahat. Kailangan ko ang iyong pag-ibig, ang iyong biyaya, ang iyong patnubay at ang iyong pangangalaga sa bawat detalye ng aking buhay. Madalas nating subukang humanap ng solusyon sa ating mga problema, sa mga bagay na materyal o sa mga tao sa ating paligid. Naghahanap ng mabilis na sagot at pansamantalang solusyon. Ngunit ang totoo ay ang Diyos lamang ang makakapuno sa kawalan na nararamdaman natin sa loob. Siya ang pinagmumulan ng lahat ng pag-ibig at biyaya, at kapag lumalapit tayo sa Kanya, nakakatagpo tayo ng kapahingahan para sa ating mga pagod na kaluluwa. Mahalagang tandaan na hindi inaasahan ng Diyos na maging perpekto tayo upang lumapit sa Kanya. Mahal niya tayo kung sino tayo, kasama ang ating mga pagkukulang at kamalian. Nais niya na lumapit tayo sa Kanya ng may katapatan at pagpapakumbaba. Kinikilala na kailangan natin siya sa bawat aspeto ng ating buhay. Ama, ilang beses ko nang sinubukang mag-isa na pasanin ang mga pasaning dapat sanay ibinigay sa iyo. Ilang beses ko nang hinayaan na manaig ang pagkabalisa sa aking puso. Nakakalimutan na ikaw ay isang Diyos na tapat na hindi ako pinababayaan. Ang modernong buhay ay madalas na nagtutulak sa atin na gustong kontrolin ang lahat, lutasin ang lahat ng problema ng mag-isa at magtiwala lamang sa ating sariling lakas. Ngunit ito ay humahantong lamang sa pagod na emosyonal at espiritual. Kapag ipinilit nating pasanin ang mga pasaning hindi para sa atin, napapalayo tayo sa kapayapaan na nais ibigay sa atin ng Diyos. Itinuturo sa atin ng Biblia na dapat nating ilagay sa Kanya ang lahat ng ating alalahanin dahil pinangangalagaan niya tayo. Ibig sabihin nito na maaari tayong magtiwala ng lubos sa Kanya. Alam na siya ang may kontrol sa lahat ng bagay. Kahit na ang mga sitwasyon ay tila mahirap at ang mga hamon ay tila hindi malalampasan, ang Diyos ay laging nasa ating tabi, handang tumulong at palakasin tayo. Ngunit ngayon pinipili kong ilagay sa iyo ang lahat ng aking alalahanin dahil alam kong pinangangalagaan mo ako ng may pagmamahal at malasakit. Ang pagpili na ibigay ang ating mga alalahanin sa Diyos ay isang gawa ng pananampalataya at pagtitiwala. Kinikilala natin na alam niya kung ano ang pinakamabuti para sa atin at ang kanyang plano ay laging perpekto. Kahit na hindi natin naiintindihan ang nangyayari, maaari tayong magpahinga sa katotohanan na ang Diyos ang may kontrol at siya ay gumagawa sa lahat ng bagay para sa ating ikabubuti. Ayoko nang lumakad ayon sa aking sariling kalooban, ngunit nais kong sundin ang iyong mga landas dahil alam kong ang mga ito ay landas ng kapayapaan, katarungan at masaganang buhay. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay hindi nangangahulugan ng pagtalikod sa ating mga pangarap at hangarin, kundi ang pagayon sa mga ito sa kanyang layunin para sa atin. Kapag pinili nating lumakad sa mga landas ng Diyos, nararanasan natin ang kapayapaan na higit sa pangunawa, isang kagalakan na hindi nakadepende sa mga sitwasyon at isang buhay na puno ng kahulugan at layunin. Mag-subscribe po kayo para mapalakas ang channel. Mag-iwan po kayo ng salita ng pananampalataya o patotoo kung ano ang ginawa ng Diyos sa inyo.
Sama-sama po nating ikalat ang liwanag at pag-asa na siya lamang ang makapagbibigay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Lubos na pagtitiwala sa Diyos itinuturo sa atin ng iyong salita sa Kawikaan Kabanata 3, talata 5 at 6. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang itutuwid ang iyong mga landas. Ang mga talatang ito ay isang makapangyarihang paanyaya upang magtiwala ng lubos sa Diyos at hindi sa ating sariling karunungan o pangunawa. Madalas nating isipin na alam natin kung ano ang pinakamabuti para sa atin at subukang gumawa ng mga desisyon batay lamang sa ating sariling pananaw. Ngunit inaanyayahan tayo ng Diyos na umasa sa Kanya sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Nangangako siya na kapag kinikilala natin siya sa lahat ng ating mga lakad, Kanyang papatnubayan at itutuwid ang ating mga landas. Ibig sabihin nito na ipapakita niya sa atin ang tamang landas na susundan at tutulungan tayong iwasan ang mga pagkakamali na maaaring magdulot sa atin ng sakit at pagdurusa. Ngayon nagpapasya akong magtiwala sa iyo ng lubusan, walang reserba, walang pag-aalinlangan, walang takot. Ang pagpasyang magtiwala sa Diyos ay isang hakbang ng pananampalataya na nagpapabago sa ating buhay. Kapag pinili nating magtiwala sa Kanya, sinasabi nating Siya ay mas malaki kaysa sa anumang problema o hamon na kinakaharap natin. Kinikilala nating Siya ay naghahari at ang Kanyang plano ay laging perpekto. Kahit na ang mga sitwasyon ay tila hindi tiyak, maaari tayong magpahinga sa katiyakan na ang Diyos ang may kontrol at pinangangalagaan niya tayo. Alam kong alam ng Panginoon ang lahat ng bagay at walang nakakaligtas sa iyong kontrol. Ang Diyos ay nakakaalam ng lahat. Alam niya ang lahat tungkol sa atin, ang ating mga iniisip, ang ating mga takot, ang ating mga pakikipaglaban, at ang ating mga pangarap. Alam niya ang hinaharap at ang nakaraan, at laging naroroon sa bawat sandali ng ating buhay. Nagbibigay ito sa atin ng seguridad at kapayapaan, dahil alam nating walang nangyayari sa labas ng Kanyang kontrol. Alam kong ang iyong mga plano para sa akin ay mas malaki kaysa sa aking mga plano, at ang iyong mga iniisip ay mas mataas kaysa sa aking mga iniisip. Ang mga plano ng Diyos para sa atin ay laging mas mahusay kaysa sa anumang bagay na maiisip natin. Nakikita niya ang buong larawan samantalang nakikita lamang natin ang isang maliit na bahagi. Kapag nagtitiwala tayo sa mga plano ng Diyos, inilalagay natin ang ating sarili sa mga kamay ng pinakamahusay na tagaplano. Isang taong nagnanais ng ating ikabubuti at aakay sa atin sa patutunguhan na inihanda niya para sa atin. Kaya naman, ibinibigay ko ang lahat sa iyo, Panginoon. Ibinibigay ko ang aking mga pangarap, ang aking mga proyekto, ang aking mga alalahanin, ang aking mga sakit, ang aking mga kahinaan, at ang aking mga pag-aalinlangan. Ang pagbibigay ng lahat sa Diyos ay isang gawa ng lubos na pagsuko. Ito ay pagkilala na Siya ang may-ari ng ating buhay, at ang lahat ng tayo at mayroon tayo ay pag-aari niya. Kapag ibinibigay natin ang ating mga pangarap at proyekto sa Diyos, sinasabi nating nagtitiwala tayo sa Kanya na isakatuparan ang mga ito sa Kanyang paraan at sa Kanyang panahon. Kapag ibinibigay natin ang ating mga alalahanin at sakit sa Kanya, ipinapahayag nating Siya ay sapat na upang aliwin at palakasin tayo. Panginoon, hayaan ang iyong banal na Espiritu na mamahala sa aking mga iniisip, sa aking mga salita, at sa aking mga gawa. Huwag nawa akong magpagabay sa mga emosyon, sa takot o sa pag-aalinlangan, kundi magpagabay nawa ako sa pananampalataya, sa iyong salita at sa iyong pag-ibig. Ang pagpapahintulot sa banal na Espiritu na mamahala sa ating buhay ay mahalaga upang mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Tinutulungan niya tayong makilala ang tama sa mali, inaaliw tayo sa mga sandali ng sakit, at binibigyan tayo ng kakayahan na mamuhay ng buhay ng pagsunod at kabanalan. Kapag pinahintulutan nating gabayan ng banal na Espiritu ang ating mga iniisip, salita at gawa, inaayon natin ang ating sarili sa layunin ng Diyos para sa atin. Turuan mo akong magpahinga sa iyo, magtiwala sa iyong panahon, at maghintay ng may pasensya sa iyong mga pangako. Ang pagpapahinga sa Diyos ay pag-aaral na magtiwala na gagawin niya ang Kanyang ipinangako sa tamang panahon. Ito ay nangangailangan ng pasensya at pananampalataya, ngunit nagdadala rin ng malalim na panloob na kapayapaan.
Ang pagkaalam na ang Diyos ang may kontrol ay nagpapalaya sa atin mula sa pagkabalisa at nagpapahintulot sa atin na maghintay ng may pagtitiwala. Alam kong ang Panginoon ay isang Diyos na tapat at hindi niya pinababayaan ang mga nagtitiwala sa Kanya. Ang Diyos ay tapat. Tinutupad niya ang Kanyang mga pangako at laging nasa ating tabi kahit na hindi natin siya nadarama. Maaari tayong magtiwala ng lubos sa Kanya. Alam na hindi niya tayo pababayaan. Alam kong maaari akong magpahinga sa katiyakan na pinangangalagaan ako ng Panginoon, na ang iyong mga mata ay nasa aking buhay at walang nangyayari na wala sa iyong perpektong plano. Pinangangalagaan tayo ng Diyos sa bawat detalye ng ating buhay. Nakikita niya ang bawat luha, bawat ngiti at bawat hamon na kinakaharap natin. Walang nakakaligtas sa Kanyang mapagmahal at mapag-arugang pagtingin. Maaari tayong magtiwala na siya ay gumagawa sa lahat ng bagay para sa ating ikabubuti. Kaya naman, lubusan akong nagpapasakop sa iyo at ibinibigay sa iyo ang aking araw, ang aking buhay at ang aking buong pagkatao. Ang lubos na pagpapasakop sa Diyos ay pagkilala na siya ang Panginoon ng lahat ng bagay at ang ating buhay ay pag-aari niya. Kapag nagpapasakop tayo sa Diyos, sinasabi nating gusto nating mabuhay para sa Kanya at nais nating sundin ang Kanyang mga landas. Mag-subscribe po kayo para mapalakas ang channel. Mag-iwan po kayo ng salita ng pananampalataya o patotoo kung ano ang ginawa ng Diyos sa inyo. Sama-sama po nating ikalat ang liwanag at pag-asa na siya lamang ang makapagbibigay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Hinihiling ang pangangalaga at proteksyon ng Diyos para sa araw, Panginoon. Sa pagsisimula ng bagong araw na ito, ako'y dumadalangin para sa iyong pangangalaga at proteksyon sa aking buhay at sa buhay ng lahat ng aking mahal. Alam kong ang mundo ay puno ng panganib, kawalan ng katiyakan at hamon. Ngunit alam ko rin na ikaw ang aking kanlungan, ang aking kuta at ang aking kalasag. Ang Diyos ang ating tagapagtanggol. Iniingatan niya tayo sa lahat ng kasamaan at inililigtas tayo sa mga bitag ng kaaway. Maaari tayong magtiwala na siya ay kasama natin sa lahat ng oras, pinoprotektahan at ginagabayan tayo. Ikaw ang siyang nag-iingat sa akin sa lahat ng oras, na nagpoprotekta sa akin sa lahat ng kasamaan at nagliligtas sa akin sa lahat ng bitag ng kaaway. Ang mga bitag ng kaaway ay maaaring dumating sa iba't ibang paraan, mga tukso, pag-aalinlangan, takot at kasinungalingan. Ngunit ang Diyos ay mas malaki kaysa sa anumang pag-atake ng kaaway. Pinoprotektahan at inililigtas niya tayo sa lahat ng panganib. Itinuturo sa atin ang iyong salita sa Awit 71, talata 1 at 2. Siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan, sa lilim ng makapangyarihan, sa lahat ay magpapahinga. Aking sasabihin sa Panginoon, siya ang aking Diyos, ang aking kanlungan, ang aking kuta, at sa Kanya ako magtitiwala. Ang awit na ito ay isang makapangyarihang pahayag ng pananampalataya. Ipinapaalala nito sa atin na kapag tumatahan tayo sa Panginoon, nakakatagpo tayo ng kanlungan at kapahingahan. Ang Diyos ang ating kuta at maaari tayong magtiwala ng lubos sa Kanya. Ama, ipinapahayag ko na ang aking pagtitiwala ay nasa iyo. Ayokong mamuhay ng may takot, ayokong manaig ang pagkabalisa, ayokong lumakad ng hindi tiyak sa harap ng mga paghihirap dahil alam kong ikaw ay isang Diyos na nagpoprotekta sa iyong mga anak. Ang pagtitiwala sa Diyos ay ang susi upang mamuhay tayo ng malaya sa takot at pagkabalisa. Kapag nagtitiwala tayo sa Kanya, sinasabi nating siya ay sapat na upang protektahan at gabayan tayo. Alam kong ang iyong mga anghel ay nasa paligid ko. Iniingatan ako sa lahat ng landas. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang mga anghel ng Diyos ay laging nasa ating tabi, pinoprotektahan at ginagabayan tayo. Maaari tayong magtiwala na tinutupad nila ang misyon na ibinigay sa kanila ng Diyos na ingatan at tulungan tayo. Hinihiling ko, Panginoon, na takpan mo ang aking buhay ng iyong dugo at iligtas mo ako sa lahat ng panganib, sa lahat ng karamdaman, sa lahat ng aksidente, at sa lahat ng gawa ng kasamaan laban sa akin. Ang dugo ni Jesus ay may kapangyarihang protektahan at iligtas tayo sa lahat ng kasamaan. Maaari nating hilingin sa Diyos na takpan tayo ng Kanyang dugo bilang isang paraan ng espiritual na proteksyon. Ingatan mo ang aking pagpasok at ang aking paglabas. Pagpalain mo ang aking mga hakbang at gabayan mo ako ayon sa iyong kalooban. Pinangangalagaan tayo ng Diyos sa bawat detalye ng ating buhay. Iniingatan niya ang ating mga pagpasok at paglabas at pinagpapala ang bawat hakbang na ating ginagawa. Maaari tayong magtiwala na ginagabayan niya tayo ayon sa Kanyang kalooban.
Proteksyon para sa isip at puso, Panginoon. Protektahan mo rin ang aking isip at ang aking puso. Huwag nawa akong maimpluwensyahan ng mga negatibong iniisip, ng mga mapanirang salita o ng mga damdamin ng takot at pangamba. Ang ating isip at puso ay mga larangan ng espiritual na labanan kung saan sinusubukan ng kaaway na magtanim ng mga negatibong iniisip at pag-aalinlangan. Ngunit maaari nating hilingin sa Diyos na protektahan ang ating isip at puso at iligtas tayo sa mga negatibong impluensyang ito. Hayaan nawa akong magtiwala ng lubusan sa iyong pag-ibig. Alam na pinangangalagaan ako ng Panginoon sa bawat detalye. Ang pagtitiwala sa pag-ibig ng Diyos ay mahalaga upang mamuhay tayo ng may kapayapaan. Ang pagkaalam na pinangangalagaan niya tayo sa bawat detalye ay nagbibigay sa atin ng seguridad at katahimikan. Hayaan nawa akong lumakad sa kapayapaan, alam na ang aking buhay ay ligtas sa iyong mga kamay. Ang paglakad sa kapayapaan ay nangangahulugan ng pamumuhay ng may katiyakan na ang Diyos ang may kontrol at pinangangalagaan niya tayo. Maaari tayong magtiwala na ang ating buhay ay ligtas sa kanyang mga kamay. Hayaan nawa akong sumalamin ng iyong liwanag saan man ako magpunta at sa pamamagitan ng aking patotoo, makita ng iba ang iyong pag-ibig at ang iyong biyaya. Ang pagsalamin ng liwanag ng Diyos ay ang pamumuhay sa paraan na nakikita ng iba ang kanyang pag-ibig at biyaya sa pamamagitan natin. Ang ating patotoo ay maaaring magkaroon ng epekto sa buhay ng iba at akayin ng ibang tao na makilala ang pag-ibig ng Diyos. Salamat, Panginoon, dahil alam kong kasama mo ako at ang iyong pangangalaga ay sumasama sa akin araw-araw. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tandaan, kay Kristo hindi ka nag-iisa. Siya ang iyong kapayapaan sa gitna ng mga bagyo at ang aliw na nagpapagaling sa lahat ng sakit. Magtiwala ka sa Kanya at hayaan ang Kanyang presensya na baguhin ang iyong puso. Pagpalain ka nawa ng Diyos ng sagana. Pagtitiwala sa Diyos sa harap ng mga kawalan ng katiyakan, Panginoon, alam kong may mga pagkakataon na sinusubukan ang aking pananampalataya at sinusubukan ng mga kawalan ng katiyakan ng buhay na yumanig ang aking pagtitiwala sa iyo. Alam kong may mga mahihirap na araw kung saan ang mga pakikipaglaban ay tila mas malaki kaysa sa aking lakas at kung saan sinusubukan ng mga alalahanin na sakali ng aking kapayapaan. Ngunit ngayon pinipili kong magtiwala, pinipili kong ibigay ang bawat takot, bawat alalahanin at bawat pag-aalinlangan sa iyong mga kamay. Dahil alam kong ikaw ay isang Diyos na tapat, na hindi ako pinababayaan at may pinakamabuti para sa akin. Ang Diyos ay tapat. Hindi niya tayo pinababayaan kahit na sa pinakamahirap na sandali. Maaari tayong magtiwala na mayroon siyang pinakamabuti para sa atin at ang kanyang plano ay perpekto. Itinuturo sa atin ng iyong salita sa Mateo Kabanata 6, talata 30, 1 hanggang 33, kaya huwag kayong mag-alala na nagsasabi ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin o ano ang aming isusuot, sapagkat ang mga pagano ang humahabol sa mga bagay na ito, ngunit alam ng Ama sa langit na kailangan ninyo ang mga ito. Hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Ang turong ito ni Jesus ay nagpapaalala sa atin na dapat nating hanapin muna ang kaharian ng Diyos at magtiwala na siya ang maglalaan ng lahat ng kailangan natin. Kapag inuuna natin ang Diyos sa ating buhay, pinangangalagaan niya ang lahat ng ating pangangailangan. Panginoon, tulungan mo akong magtiwala na ikaw ang aking tagapaglaan, na pinangangalagaan mo ang bawat detalye ng aking buhay, at hindi mo ako kailanman pababayaan na magkulang sa anuman. Ang Diyos ang ating tagapaglaan. Pinangangalagaan niya ang bawat detalye ng ating buhay at tinutugunan ang lahat ng ating pangangailangan. Maaari tayong magtiwala na hindi niya tayo kailanman pababayaan na magkulang sa anuman. Huwag nawa akong mamuhay na pinangingibabawan ng pagkabalisa, kundi ng pananampalataya. Ang pagkabalisa ay isang likas na tugon sa mga hamon ng buhay, ngunit ang pananampalataya sa Diyos ay nagpapalaya sa atin mula dito. Maaari nating piliing mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, nagtitiwala na ang Diyos ang may kontrol. Salamat, Ama, dahil alam kong ikaw ang may kontrol sa lahat ng bagay. Pinipili kong magtiwala, magpahinga at maghintay sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pasasalamat at pagpapahayag ng tagumpay, Panginoon, bago ko tapusin ang panalangin ito. Gusto kong magpasalamat sa iyo. Alam kong ikaw ay isang tapat na Diyos, na tumutupad sa iyong mga pangako at gumagawa para sa kapakanan ng mga naghahanap sa iyo. Nagpapasalamat ako dahil kahit hindi ko nakikita, ikaw ay kumikilos.
Kahit hindi ko naiintindihan, ikaw ang may kontrol. Ang Diyos ay laging gumagawa para sa ating ikabubuti kahit hindi natin nakikita o naiintindihan ang kanyang mga pamamaraan. Makatitiyak tayo na siya ang may kontrol at ang lahat ay magtutulungan para sa ating ikabubuti. Itinuturo sa atin ang iyong salita sa unang Tesalonica Kabanata 5, talata 16 hanggang 18, magalak kayong lagi. Patuloy kayong manalangin. Magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang turong ito ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagiging mapagpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Ang pasasalamat ay nagbubukas ng ating mga mata sa mga pagpapala ng Diyos at tumutulong sa atin na magtiwala sa Kanya kahit sa mahihirap na panahon. Ngayon, pinipili kong magpasalamat, magtiwala, at ipahayag na makikita ko ang iyong makapangyarihang kamay na gumagawa ng mga himala. Ang pagpapahayag ng pananampalataya ay isang makapangyarihang sandatang espiritual. Kapag ipinahayag natin na makikita natin ang kamay ng Diyos na gumagawa ng mga himala, sinasabi natin na nagtitiwala tayo sa Kanya at naniniwala sa Kanyang kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.